Alright mga kapatid, may panonoorin muna tayo. Ano? Silip muna tayo, silip. Kaya nga mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Oo. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Teka, bakit sa Senado, doon siya kukuha ng ikukulong? Pero doon sa Kongreso, wala ba? Lahat ba ng nasa Kongreso, mga malilinis, mga banal, at hindi kumukupit sa kaban ng bayan? Laki-laki ng mga perang nawawala. Tapos sa Senado sila kukuha ng mga huhulihin. Mapagtakpan ng sinasabing wala pa rin nakukulong or may ikukulong sila. Alamin ho natin yan mga kaibigan. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na po natin ito. Galing sa Balitang Pinoy TV, may makukulong nga ba? Hatid sa inyo na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin to ha. Anong meron dito? Yan, i-play na natin. Tapos may nagusog pa eh. Hindi, Pasko na. Ay, sa bagong taon na. Sabi ko naman, pagalaw ng pagalaw. Tapos na ho yung bagong taon mga kababayan at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po nun. Talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Binudol mo na nga kami noong 2022. Bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas. Ngayon, bubuduli mo na naman kami. Speaking of 20 pesos na bigas, na kilo, per kilo, 20 pesos. Alam nyo, mas lalong nagmamahal yung bigas ngayon. Pansin nyo? At wala akong nakitang 20. 35 nga, medyo alanganin na yung kulay. Medyo makakain mo naman pag talagang gutom na gutom ka. At swak na rin, pwedeng pang budget. Pero yung normal na 20 pesos tas magandang kalidad ng bigas, wala akong nakikitang ganun. Walang ganun. Na kayo may makukulong, walang nakulong. Kaya nga mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. So parang ano to, tatarantaduhin na naman yung mga Pilipino. Pagmumukain na naman mga gunggong. Ito, meron akong napakulong. Ang gusto mo naming makulong, yung mga legit na totoong magnanakaw po ng kaban ng bayan. Yung mga humahawak ng budget at may mga anomalya. Yun po ang gusto naming makita live via satellite, via YouTube, via Facebook. Nakikita ng mga Pilipino kung paano litisin public. Hindi yung ICI itatago, tas magre-report na lang kayo kung walang kinalaman. No? Halimbawa lang naman, si Tamba. Diba? Tsaka yung pinagkanuno siya, sino ba to? Nawawala na yun, ano? Nasaan na kaya yun? Yung kasama nila, kalimutan ko pangalan nun. Saldi ko, no? Wala na rin yun. Hindi na napagkakakitaan. Ang daming episode na ginawa nun, ano? Yun dapat. Imbestigahan sila. Ano ba yung mga ginawa nilang mga paggalaw doon po sa budget. No, hindi naman sa pinagbibintangan sila. Sabihin na natin, may aligasyon sa kanila. Di pag-aralan sana kung totoo yung mga aligasyon na yon live, di ba? Ibigay doon sa Senate hearing. Ang problema kasi, ayaw nila eh. Yung Cabral nga ayaw yung Cabral issue, yung Cabral files, ayaw nilang ungkatin kasi sa totoo lang, nandoon lahat eh. Si Libiste ngayon, pinanggigigilan nila. Bakit? Kasi nga, nasa kanya yung files. Kaya hinahanapan na rin nila ng butas. Okay, tuloy-tuloy po tayo, Sir Banat Bay. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago Grabe po yun. mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Ay, ako na akong magsasabi, no? Palike po ng ating video para manumbalik po yung algorithm natin. Kasi nga po, medyo nasira. Sa madaling salita, kailangan po namin ng like ninyo nang maibalik naman po yung sigla ng aming channel at maihatid pa natin to sa ibang mga nauuhaw para sa katotohanan. Okay, i-play na ho natin. Fabricated ang lahat ng mga ebidensya. Hindi napatunayan. This time, uulitin nila. Bakit?
Kasi nga, maingay. Alam mo naman sa Pilipinas, mga kababayan talagang maingay pagka artista ang ano. Hindi naman sa inaano natin ng mga artista. Siyempre kasi pag artista, pag tumakbo, para bagang walang karapatan tumakbo, ganyan. Di ba? Lalo na yung ginagawa ni Lito Lapid dyan sa Senado. So, para bagang masarap pagtripan yan. Easy target, ika nga. Naalala ko tuloy si Lapid, no? Ganito si Lapid. Hindi na lang siya nagsalita para wala na lang masabi sa kanya. Ang problema, hindi na nga siya nagsasalita. Marami pa rin marami pa rin nagko-comment. Kasi parang wala siyang pakialam no? Okay, tuloy tayo dyan Pero siguro may pakialam yung ayaw niya lang ng gulo. Diba? Easy target si Senator Bong Revilla. And it will create so much noise. Not only in the Philippines, but also in other countries, OFWs. It will create. Kasi yan yung mga tipo ng tao na dali mo sa ibang bansa pagkakaguluhan. Artist. Hindi katulad nung si Vice Ganda na hindi nakikilala nung isang kay OFW. Ito si Bong Revilla, kilala ho ito kahit saan mo dalhin. Kaya nga, pag ito ang naikulong, iniisip ni Marcos o ng gobyerno niya na tatahimik na pagdating sa pagpapakulong kay Speaker Romualdez, kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tingin nila. Diba? Pero hindi na nila maloloko taong bayan. Hindi na. Kasi, eto panoorin nyo itong mga ebidensyang pinresinta nitong nag-aakusa sa kanya. Pakingge. Naghain ng kontra sa salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bakit ito yung mga pinag-iinitan nila? Pwede. Di ba kaalyado nila yan? Hindi nyo ba kaya si Romualdez? Wala na sa posisyon, no? Wala siguro baka may mga dungis din sila kaya hindi nila pwedeng atakihin yung mga kapwa may dungis. Ito'y base lamang sa ating opinion. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sang katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol. Teka lang. Ang dami niya. Sino magbabasa niyan? Kung ako sa inyo, pabasa nyo kay PBBM lahat yan. Babasahin niya lahat yan. 40,000 pages niya ata, binabasa niyan Diba? Ganyan katindi. Kaya kung ako sa inyo, para matapos lahat sa pagbasa niyan, pabasa nyo kay PBBM. Diba? Sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng kontraktor. Ang ganda ng optics pag maraming daladala. Diba? Oo. Ang daming kaso, ang daming ebidensya. Ganun ang dating yan Pero actually, mga Xerox na lang yan Hindi totoo. Walang biro. Diba? Ganyan din ginawa nung kay VP Sara Duterte, diba, sa impeachment. Ang daming papel. Sa totoo lang, sa isang kopya kasi niyan, mga 10 o 15, kunwari sa isang dokumento na may 10 pages o 20 pages, kailangan i-xerox mo yan ng 15 pages, minsan 20 pieces. So imaginein mo kaya dumadami ng ganyan at magandang tignan. Hindi na kasi ako naniniwala sa ganyan kasi naalala mo si Manang Claire, kasi sabi niya parang mahigit 3,000 na daw. Sabi ni Manang Claire 3,000 na daw ang clear na mga barangay sa drug on basta mga ganon. Wala na daw mga addict siguro o pusher sa mga barangay. Ngayon nagtanong yung isang newscaster ng Net25, si Ma'am Eden ata yun, sabi niya, pwede po bang patingin? Walang maipakita si Manang Claire. Tapos nung sumunod na araw ata, ewan ko kung mamaya babakita ko, sabi ni Manang Claire. Ngayon nung pinakita, kalahati lang ata o konti lang. Tapos yung mga iba, puro blanco na. Si Ma'am Eden ngayon, wala na sa mga di ba? Parang pinatahimik na ata. Ibig kong sabihin, wala na ata sa Malacanang, hindi na nagtatanong. Kasi nga, dun sila nasasapol. Nasa na yon? Ako kung bakit ko inuulit-ulit to. Kasi, yan, di ba, nakita nyo, ang daming papel. Parang sinasabi mo dito na napaka-presentable ng maraming papel, kompleto dokumento na magpapatunay na sobrang dami nilang ebidensya. Totoo yung ibibintang nila. Diba? Kay BP Sara, naalala nyo sila Laila de Lima. Diba? Parang mga lang
Parang mga munggo lang eh, no? Munggo, yung mga ganun. Marami sila eh, no? Para silang, ang dami nilang papel na dinala. Ewan ko ba to sa mga to? Alam mo, lahat gagawin nila, no? Para mapabagsak talaga yung mga Duterte. Yan ang nakikita ko eh. Basta may mga kaalyado ng Duterte. Gagawa sila ng paraan kahit maging madumi sila sa paningin ng mga tao, wala silang pakialam. Basta ang importante, mapabagsak nila ang Duterte. Yan ho ang nakikita ko dyan. Ano? Siguro wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kakalimutan na mag-like kayo sa ating video. Napaka-importante niyan. Huwag na kayo mag-subscribe. Hindi. Mag-subscribe kayo para mas updated din kayo. No? Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi niyong tatandaan, dun ho tayo sa katotohanan. Sa mga medyo naliligaw ng landas, nood po kayo, maging open-minded kayo. Huwag lang kayo sasalit sa mga pyramiding scam. Hindi, maging open-minded kayo, makinig kayo sa mga nakapaligid sa inyo. Pwede kayong manood sa mga news sa TV, pero minsan nood kayo ng mga vlog. Kasi minsan dun sa TV, sa mga bias media, lalasunin yung kaisipan ninyo. Doon tayo sa totoo. SMNI News, yan. Manood po kayo dyan lagi. Maraming salamat sa inyong panonood.